Si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee. First of all, hindi po natin intention yan. No? Ang intention natin is maging smooth sailing. Kaya nga unang-unang araw pa lang ay hitingi ko na yung report ng small committee ng 2025 budget. No? Kasi di ba lahat po nakatuon doon sa BICAM, pero yung small committee, walang report yon. So yun yung unang pagkakataon na magkaroon ng insertion or amendments. No? Hindi naman lahat ng amendments ay masama. No? Pero gusto lang natin maging transparent yung amendments dahil alam naman ni Ted yan, bago ka makapagdagdag sa isang ahensya, dapat magbabawas ka sa isang ahensya. So yun lang naman gusto natin makita doon sa 2025 budget. No? And moving po. Yun po. So hinihingi ko lang, and basta ang maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report, no? So ang kailangan natin ngayon is kailangan sa tingin ko yung liderato ng House tawagan si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee at that time. 4 lang po sila noon. Siya yung chairman, senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So since walang maibigay yung COMSEC na siya rin yung COMSEC dati, so siguro si Congressman Saldico lang ang magsabi kung anong nangyari, no? Yun lang naman ang intention natin, di ba? Kung sinabi lang sa atin na wala, then si Congressman Saldico na yung dapat natin tanungin, di ba? Kasi siya lang hindi naman po pwedeng walang may alam nito, eh, di ba? Ang naging sagot po kasi sa inyo dyan ni Appropriations Chair Micaela Swansing, ang sinasabi niya po, hindi niya nga daw po saklaw itong hinihingi ninyo na small committee kasi hindi pa siya ang chair noong 19th Congress. Pero may binanggit din po kayo nga, ito rin yung binabanggit nyo na rin ngayon, na kapag wala silang naibigay in 5 minutes kahapon, ibig sabihin, hindi nga ito nag-e-exist. Wala po ba si Kong Zaldi kahapon? Kayo po ba mismo hindi kayo nagtanong din sa kanya tungkol po dito sa hinihingi ninyo na report doon sa nangyaring small committee last Congress? Okay, tama po kayo, no? Talagang hindi siya po ang chair noon, hindi siya member ng Committee on Appropriations. Kaya di ba nung sinabi niyang ang sabi ko, itanong lang sa Committee Secretariat kasi yung COMSEC namin, siya din yung COMSEC last Congress, di ba? Yun lang naman kung sinabi lang wala, we will just have maabante naman tayo, hindi naman tayo magtatagal dun sa question na yun at ang susunod na sasabihin ko, patawag na lang si Congressman Saldico. Yun lang naman di ba? Oo. Kasi imposible naman, DJ, sige po, imposible naman kahit si Saldico wala siyang maipapakita. Di ba? Paano nagkapalit-palit yung items doon sa budget? Kasi di ba alam naman ni Ted yan simula bukas, ang tatanong na namin sa mga ahensya, paano nyo ginastos yung mga pondong inilaan sa inyo nung isang taon. Di ba dapat naman bago namin itanong, alam din kung paano nabawasan at paano nadagdagan. Di ba nung tinanong nga, may unang nagtanong sa akin, tinanong si Secretary Ralph, bakit ganyan ang pondo? Di ba ang sagot lang niya is Congress ang makakasagot niyan, hindi naman kami kung paano nadagdagan at nabawasan. So kung ano yung mga standards that we want from the department should be the same standards that we are held accountable for, di ba? So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago, ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanungin lang si Saldi, ano ba? Paano ba nabawasan yung ibang departments? Paano ba silang nadagdagan? At bakit sila nabawasan? At bakit sila nadagdagan? Wala na ibang makakasagot niyan. sa ngayon, wala na ibang makakasagot niyan. Sino pa po makakasagot niyan? Di ba? Si Congressman Saldico lang makakasagot niyan. Wala nang iba. Congressman, tama po, kasama rin po kayo nung nagkaroon ng deliberation dati sa 2025 budget. Ang binabato po kasi ng ilan sa inyo, kung talagang matagal na pong may problema sa proseso po sa small committee, bakit daw po nung panahon na na-ratify yung 2025 budget, hindi daw po kayo nagsalita noon? Bakit ngayon lang?
Okay, a good question. No? First of all, for the record, I can send you the transcript later. My first term in Congress, 15 Congress, 2012, question ko na yung proseso ng HGAP, no? Ng pag-approve ng HGAP. Naulit po ulit yan, 2014, question ko po ulit. I can send you the transcript of records later on. So hindi po totoong ngayon lang ako nag-question doon sa proseso sa sa budget, no? Pero walang nangyayari kasi doon sa mga panahon na yan, independent din ako, di ba? Kaya nga umalis na ako sa mayorya para talagang freely ma-question ko. At kaya ko lang naman iniisip na may pag-asang baguhin ngayon is because doon sa salita ni Presidente BBM. Otherwise, admittedly walang pag-asang baguhin yung sistema yan. So, sa salita lang ako nasasalita. Ano naman yun? Wala naman mangyayari. Nasabi ko na yan dati, di ba? So, tama po. Mas mabuti yung panag na 2012 pala. So, 2012 budget was done in 2011. So noon pa lang nagque-question na ako ng mga proseso sa budget. No? Tsaka yung small committee kasi dati, ang tanda ko, hindi naman ganyan ka-small. Hindi naman 4 na tao yata yan noon. Medyo mas malaki ng konti. Kung hindi ako nagkakamali, baka mga 10. I mean, I'm not sure. No? But nagulat lang ako na this time, up